it is safe, it is verifiable, it is auditable. Yan ang tiniyak ni Commission on Elections Chairman George Garcia sa gitna ng ilang reklamo tungkol sa ginagawang online voting para sa mga Pilipino abroad. May ilang nagpahayag ng pagkabahala matapos iscan ang QR code para ma-verify ang kanilang boto. Ibang mga pangalan raw kasi ang lumabas sa halip na pangalan ng mga kandidatong binoto nila. Paliwanag ng COMELEC, encrypted o nakatago sa code ang impormasyong yan. Pero nandun sa encrypted script yung lahat po ng binoto nila. Kung ipapakita raw kasi ang pangalan ng aktwal na binoto, baka magamit ito bilang resibo sa mga kaso ng pagbebenta at pagbili ng boto. Pero may kakayahan naman daw ang mga election watchdog para ma-capture ang QR code at i-verify kung tama ang bilang sa boto. Ito ang unang beses na nagsasagawa ng online voting sa 77 lugar na kinaroroonan ng overseas Filipinos. Layo nitong mapadali ang pagboto para sa mga OFW. Ang mga Pilipino sa 16 na iba pang posts boboto sa pamamagitan pa rin ng automated counting machines. Nagkaroon muna ng test voting mula March 20 hanggang April 12. Saka ganap na sinimulan ang overseas voting kahapon para sa higit 1.2 million Filipino voters abroad. Tatagal ng isang buwan ang overseas voting o hanggang May 12, alas 7 ng gabi sa oras ng Pilipinas, kasabay din ang pagsasara ng eleksyon dito sa ating bansa. Nakikita ng COMELEC na kung magiging matagumpay ang kauna-unahang online voting overseas, ito na rin ang gagamiting paraan para mapadali ang pagboto ng mga senior citizens, mga may kapansanan o mga buntis sa mga susunod na eleksyon. Lagi naman po pagka first time, may pagbabago, laging may agam-agam, laging may question. Sana po mas maging maayos po ito at dahil po ito ay mas mapapabilis po ang pamamaraan ng pagboto ng ating mga kababayan. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pagsita ng COMELEC sa mga kandidatong lumalabag sa campaign guidelines. Kamakailan lang pinadalhan ng show cause order ang 4 na kandidato para sa pagkagobernador, bise-gobernador, kongresista at mayor sa Masbate dahil sa paggamit umano ng emergency alert text system ng probinsya para mangampanya. Abuse of state resources yan. Bakit? Ginamit mo sa LGU ang pagmamayari niyan Nagpaalala naman ng COMELEC na bawal mangampanya sa darating na Monday, Thursday at Good Friday sang-ayon sa batas. Itinuturing daw itong election offense. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.